Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na labag sa konstitusyon ang naging takbo ng impeachment proceedings sa House Justice Committee. Yan ay matapos makapagdesisyon ng komite na may probable cause ang dalawang reklamo laban sa bise. Narito ang aking report. For those who are voting in favor of the existence of probable cause in the Sabalia complaint, please raise your right hand. Unanimous ang desisyon ng 53 miyembro ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Bago magbotohan ng komite, iminungkahi ng ilang kongresista na ipagpaliban muna ang pagboto at bigyan ng Vice Presidente ng isa pang hearing day para sagutin ang mga reklamo. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin? I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, to extend by one additional hearing date. Hindi po ito, Madam Chair, para pahabain ang ating proseso. I would tend to agree with our colleague, out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Bagay na pinalaga ng ilan pang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig. Sapat na ang ebidensya. We have given so many chances, pero wali. Consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Agree na po ako pagdating dito sa pagboboto natin as far as probable cause. Nakita na natin lahat. Sa huli, iniatras ang mungkahi na magbibigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Sabi ng dalawang endorser ng Sabalia at Cabrera impeachment complaint, higit pa sa probable cause o sapat na batayan ang kanilang nakita para ituloy sa paglilitis sa mga reklamo laban sa bise. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order, ito po ay klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Inaprubahan din ang mosyon na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption and other high crimes ang grounds for impeachment na nakalatag sa dalawang impeachment complaints. Kaugnay ito ng hindi umano may paliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang hindi umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iniutos ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang paghahanda ng committee report. Nakatakdang aprubahan ng komite ang naturang report sa susunod nilang pagdinig sa May 4. Ipadadala ito sa plenaryo sa lahat ng miyembro ng Kamara at maging kay Vice President Duterte. May kalakip na resolusyon ng committee report na pagbobotohan ng plenaryo. Kailangang aprubahan ng resolusyon sa botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte ng Kamara at matransmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Ang defense team ni Vice President Duterte sinasabing inaasahan na ang resulta ng botohan. Nanindigan silang taliwas sa disenyo ng konstitusyon ang itinakbo ng proceedings. Sa halip na ilimita ang pagtalakay sa mga verified complaint at kanilang mga attachment, pinalawak ang proseso sa mga usaping nararapat talakayin sa ganap na paglilitis. Gaya ng mga naunang pagdinig, hindi humarap ang Vice Presidente sa Justice Committee. Ayon sa Office of the Vice President, nagtungo ang Vice sa exhibit tungkol sa mga Vice President ng Pilipinas sa Laguna. Aligasyon naman ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may tumatawag sa mga Chief of Staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw nilang mawalan ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansaan niya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon dito ang House Committee on Justice. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News.